Okay, welcome po sa ating every Wednesday na health webinar. No, ako po si Dr. Richard Custodio, isang medical doctor at official speaker ng First Vita Plus. Okay, may mga announcements lang po ako ngayon na dire-diretso po ang ating webinar. Ha? So after po magpaliwanag ng kalusugan, diretso po tayo kay upline and official speaker Red Pamintuan para sa business side kaagad. So wag po kayong bibitaw sa inyong mga sa mga gadgets niyo dyan, sa laptop, no? Dire-diretso po ang ating webinar. At mamaya, magbibigay din tayo ng oras for some questions, depende sa time. Pwedeng 2 to 3 na consultation na kailangan ang question ay related sa kalusugan. So, ay di-discuss ko po ngayong umaga po. No? Gusto ko lang po batiin, nakita ko kanina, nandito si mga official speakers rin na nakikinig ngayon. Si Sir Lito Aliber, andyan si Desiree ko, at andyan rin si Manny Antonio. At may mga teams rin tayo na nakikinig. Andyan yung team ng mga Wings, Team Jawo, at nandyan rin nakikinig ang PC Olonga po. No? So, umpisaan na po natin ang ating health webinar. Okay. Ang kalusugan po, lahat ng tao, very important po ito. No, may sinasabi nga po tayong kasabihan na health is wealth. So, importante talaga na pangalagaan natin ang ating kalusugan. At pag sinabing kalusugan, magpo-focus po ako sa immune system. Ang immune system ay mas maganda isipin natin ito parang defense system ng katawan. Na maraming organs ang nagtatrabaho, tulong-tulong, cells, mga protina, na may kanya-kanyang function para ang katawan natin ay protektado. Kasi talagang every second, ang daming microbes, pollution, harmful substances na hindi rin tumitigil na sinusubok makapasok sa ating katawan. At pag nakapasok, pwede siyang makadulot ng mga iba't ibang klase ng sakit. So, ang immune system natin hindi yan natutulog. Kahit tulog tayo, gising yan, ready to protect. So, complex network of various organs, cells, and proteins protects our body from harmful substances. Hindi lang mga virus or germs or microbes. Even cell changes, yung mga abnormal na cells na nade-develop sa loob ng katawan natin. Na-check and balance yan, na-monitor ng ating immune system. Pag abnormal na ang cell, tinatay na yan tanggalin. Abnormal cells, yan ang mga precursors ng cancer. Pwede sa sobrang naging abnormal siya, tumubog ng mali, yun na pala ang start ng cancer. So, pwede din tayo magkasakit sa mga abnormal cell changes na yan. Pag nagkasakit naman, nandiyan rin ang immune system para mas mabilis ang ating recovery at repair ng mga nasirang parte ng katawan. Prevention is better than cure. So, yan ang nagagawa ng malakas na resistensya. Maraming sakit, hindi ka pa nga aware na nandyan na ang katawan dinedefense. Yung dinedefense na. So, depensa na. Parts of the immune system. Di-discuss ko ng mas simplified. Ang immune system, maraming parts to, organs, tulad ng mga kulani, thymus, bone marrow, lymphatic vessels, tonsils, nandito nakalagay adenoids dito sa lalamunan, skin, considered part of the immune system, pati mucous membranes. Yung iba, sinasama ang mga lymphoid tissue sa bituka, I believe. Very important rin yun, tulad ng mga appendix, no? Ano yun, pag sinabing lymphoid tissue, maraming white blood cells ang matatagpuan doon. Kasi white blood cells ang mga sundalo ng ating katawan. So, para mas masimplify ang ating discussion ngayon, i-divide yung pag-uusapan natin into 2 parts, external and internal na immune system. So, yung external, ito yung nagpo-protect sa atin galing sa labas, hindi dapat makapasok yung mga potential harmful na microbes or germs or chemicals. So meron tayong tinatawag na first line of defense.
At ang isa sa gusto ko i-highlight yung pala. Akala ng iba, simple lang ang blood. Ang complicated niyan. At pag hindi na-break ang integrity, kasi intact ang skin. Skin pa lang, ang dami na iwasan tayo mga sakit kasi it acts as a barrier. Effective yan. May hair, na nagtatrap ng mga particles. Kaya nakikita nyo, yung sa ilong, pag umaamoy tayo ng mga polluted na hangin, bumiyami tayo malayo, pag singa mo, maitim na yung ating nasisinga. Bakit? Na-trap yung pollution sa nose hairs natin. So ang hair, meron yung talagang barrier effect. Yung next na gusto ko i-highlight, yung mucous membrane. Ano naman to? Pag sinabing mucus, yan yung nagsesecrete sila ng parang medyo slimy na substance na may extra layer of protection pa yan. Tulad ng mata, ilong, loob ng ilong, at bibig. Yan ang mga mucous membranes natin. At nice to know to, na ang sinesecrete nila, kadalasan merong antibiotic properties na. So for example, nakuwing ka, merong dumi na biglang tumalsik sa loob ng mata, iiyak ka, magtitiring ka dadami luha, para wina-wash out niya yung potential na harmful na chemical or yung fluid mo, o ano man yung nalagay sa loob ng mata mo. Ganun rin ang mucous membrane sa ating bibig. Diyan pa lang may antibiotic properties na kasi ang bibig natin, diyan pumapasok ang hangin, diyan pumapasok ang iniinom natin, ang kinakain natin. So pwede talaga tayo na mapasukan ng mga harmful substances. Yung mucous membrane, meron rin yan sa loob na buhok. Ang tinatawag cilia. No? Itong buhok sa loob, microscopic naman yan. Na nagtatrap rin ng mga particles, microbes, pollutants, chemicals, iba't ibang mga molecules na pwede maka-harm sa ating katawan. So, pag na-trap, tinatry nilang i-push yan, yung mga harmful substances, sa mga areas na kaya na natin mailabas sila. So, may buhok pala tayo sa labas, dito, may buhok din tayo na nagtatrap ng particulates sa loob. First line of defense. Pinoprotektahan tayo mapasukan ng harmful substances. So, may mga pagkakataon na nag-break ang ating defense. Yung skin. For example, kagating ka ng lamok, parang needle ang bibig ng lamok nakaka-penetrate ng skin. So, pwede niyang ma-inject sa'yo yung dengue virus. So, na-overcome rin ng ibang mga lamok yung ating defense system ng skin. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Dami na naman usually ang dengue cases. So, ingat tayo, preventive measure. Okay, pag nakapasok, meron naman tayong second line of defense. Yung loob na. Anong ginagawa ng katawan pag may nakapasok na sa loob? So, internal immune system or the second line. At nagsa-start ang immune system natin dito sa dalawang organs na nakikita nyo. Bone marrow and thymus. Sila ang nagpo-produce ng ating white blood cells. Kasi pag sinabing internal immune system, isipin nyo, puting dugo. WBC. Yan, hinighlight ko yung ibang mga white blood cells. Example lang, lymphocytes. Under ng lymphocytes, may B cells tayo, may T cells. Iba-iba ang kanyang function. NK cells, natural killer cells yan. Mga cells na automatic nakakapatay pag nakadetect ka agad sila ng microbe sa loob ng ating katawan. Monocytes naman, dyan nag-uumpisa ang ating macrophage. No, mga phagocytes. So ito, di-discuss ko mamaya, phagocytosis, kung paano pumapatay ng virus or bacteria or microbe sa loob ng ating katawan. Antibodies and immunoglobulins. Ito yung parang intelligence ng katawan ng immune system natin. Nakakaalala niya lahat ng infection. So, sa lifespan mo, lahat ng mga viruses na na-encounter na ng katawan mo, may memory ang immune system natin. May specific antibody tayo, ng immunoglobulin.
na kinigreate para doon. Para sa next na enkwentro, halimbawa na-expose ka ulit sa chickenpox virus, hindi ka na may infect. Kasi ready na yung katawan, naaalala niya yung virus patay ka agad, hindi na makakaalat sa loob ng katawan. So lahat ng ito, yung putik ng dugo, white blood cells, gawa sa bone marrow and thymus. Diyan mainly ginagawa. So kung sa mga sundalo at police, yan yung mga academic training. So diyan tinitrain para maging sundalo ang isang tao. So rigorous training yan. Siyempre, mag-work ang ating sundalo or immune system. So bone marrow and thymus ang responsible for creating our soldiers. Ito, makikita natin sa CBC, yung sa nababaliwala natin white blood cell count, doon mo malalaman binibilang sa CBC or complete blood count ang bilang ng ating white blood cell para malalaman natin kung nasa normal range. Tapos WBC differential, nakikita na, iba't ibang klase ng white blood cells yan. Iba't iba rin ang nagagawa niyan. May virus, meron for bacteria, meron for cancer, meron for parasites. Iba't ibang linya ang kanilang defense. So, paano mapoprotektahan ng katawan ng ating mga sundalo or white blood cell? Ginagamit nila ang ating lymphatic system. Ano naman itong lymphatic system? Ito ay part ng ating circulatory system. Dalo yan ng dugo, fluid ng katawan. Nasa pamamagitan nito, ng system na to, para siyang kalye. Diyan dumadaan ang mga white blood cells natin. From head to toe, nakakaikot sila sa buong katawan natin. So the lymphatic system is parang ng ating kalye ng katawan. Yan ang ginagamit para makaikot. For example, if medyo i-close up ko itong neck and head area natin. Dito sa ating leeg, marami tayong lymphatic vessels dyan. Lalo yan ng white blood cells. At meron din yung green na nakikita yung bilog-bilog, big size yan. Yan ang mga kulani. Marami pala tayong kulani sa leeg, ilalim ng chin, dito hanggang sa ilong, pati sa tenga. Yung mga kulani na yan, punong-puno ng white blood cells. So ang lymphatic system ang nag-a-allow para makapatrol around ang ating mga sundalo at pulis. So mga mga law enforcement, nagpoprotekta, minomonitor ang ating buong katawan through the lymphatic system or channels. So, nakakaikot sila. Yung lymph node, dahil maraming white blood cells dito, pag nakadetect, for example sa lalamunan, pag nakadetect ng infection, diba, napuyat ka, napagod, sumakit ang lalamunan, mapapansin ka madalas pag kinapat, itong area na to, eksakto, dyan madalas lumalaki ang kulani natin dito. Anong ibig sabihin pag swollen or lumaki? Ang immune system pala natin nakaka-signal sa ibang mga white blood cells, components, na kahit sa ibang parte ng katawan, nasisignalan sila na may infection sa lalamunan, pupunta yung iba doon, sasaklolo Kaya pala ang kulani, hindi mo makakapa dati. Pero nung nagkaroon ng lalamunan na infection, lalaki ang lymph node kasi dumadami ang white blood cells doon sa loob. Sumasaklolo sila Obserbahan nyo, walang gamot. Ipahinga nyo, uminom ng warm water, warm Vita Plus, bed rest, 3 to 5 days. Pag nawala na ang pananakit ng lalamunan, tapos na ang infection, liliit na ulit yung kulani. Kasi bumabalik na yung white blood cells sa iba't ibang lugar na nila. Umaalis na sila kasi hindi na kailangan, tapos na ang gera doon. Nilabanan na nila ang infection, na control na, wala nang need na dumami sila doon, punta na sa ulit sa iba. So ang kulani, after ng infection, lumiliit na ulit. So, magandang example yan na ang kulani para siyang checkpoint. Tingnan nyo yung naka-green dito, yung arrow. Sana makita nyo. Itong part na to, yung nakikita nyo parang kidney shape. Yan yung kulani.
yung green arrows, marami palang papasok. One way lagi ang ating system eh. So papasok, and then isa lang ang palabas, yung red arrow. So parang choke point yan eh, or checkpoint, na walang choice, doon dadaan yung fluid, doon dadaan yung bacteria or virus. Kaya nade-detect eh, kasi itong lymph node structure, yung loob niya, punong-puno ng mga white blood cells. Kung sa checkpoint yan, milyong-milyong pulis o sundalo ang nasa checkpoint. Hindi makakalusot yung invader. Doon siya ma-detect at sasaklolo pa yung ibang white blood cells. Kaya namamaga ito, pag may infection, lumiliit na pagtapos ng infection. So meron tayong rumoronda mga pulis, military, meron din tayong mga checkpoint. At white blood cells usually kill microbes by phagocytosis. Phago meaning kinakain. Cytosis, cell. Kinakain niya yung mismong cell. Virus, bacteria na nakakasama sa atin. Ito yung nakita ko magagandang cartoon na na-drawing para mas maintindihan. Yung virus, yun yung, ito parang coronavirus na yung purple na nandyan, nakikita nyo, kinain niya. Parang Pac-Man. Ganun niya napapatay ang microbe sa loob ng katawan. So kung may million tayong white blood cells, kayang gawin niya, nakokontrol talaga natin ang infection. How many white blood cells are there in the human body? Sa isang drop of blood, there are about 7,000 to 25,000 white blood cells. Ganun karami ang sundalo natin sa isang drop of blood. Dahil ang adult, ang human adult, mga 5 liters of blood ang meron tayo. Total na sundalo natin or white blood cells sa 5 liters of blood, 20 to 55 billion. So para kang merong defense system, military system, ang sundalo mo sa katawan, umaabot ng 55 billion. Paano mo aalagaan yan? Yun ang question eh. Kasi anytime huminang yan, bagsak ang immune system natin. At may mga senyales yan na mahina ang immune system. Anong signs of weakened immune system? Yung laging may ubo, laging tinatarangkaso, laging may lagnat. No, biglang uulanin, naulanan. Pagkakasama kayo, ikaw lang yung merong lagnat. Laging pagod, chronic fatigue. O kaya may mga sensitive yung bagas. Nakamoy lang ng konting usok, bahing na ng bahing, nag-asthmatic attack or allergy. Mahina makarecover sa exercise, hirap makatulog, at parang ng bagal, maging alerto pag gumising. High blood sugar or diabetic, sign rin yun na mahina ang immune system. Diabetics are prone talaga sa iba't ibang infections. Bowel problems, tulad ng constipation. O kaya, parang sensitive lagi, namamaga ang intestine. No, mga colitis. Inflammatory na chronic na makain mo lang konting hindi naman masama. May mga food allergies na minsan nakakain, nagda-diarrhea. So, pwedeng constipation, pwedeng diarrhea, mga bowel problems, mga food sensitivities, and chronic skin conditions. So, makikita rin pala sa balat natin, siyempre, skin is part of the immune system. Na pag parating merong sakit sa balat, ibig sabihin nun, sign na pala na mahina ang immune system. Pero napapansin ko dito sa atin, tropical country, madalas pag nag-medical mission ako, bata pa lang, ang dami ko nakukuha, frequent cough and colds. Yun talaga yung isa sa mga sign para sa atin sa Pilipinas, na bata pa lang mahina ng immune system. So, paano palakasin? 6 ways to boost your immunity. Alagaan natin ang ating katawan, itigil na pag alam nyo hindi naman nakakatulong at nakakasama pa sa katawan. So stop unhealthy habits. Tulad ng smoking. Wala akong kilalang smoker na hindi alam masama ang smoking. Kaya kung may tinatamaan sa inyo para sa inyo talaga to. 2020, sana ito na yung year.
na finally, maitigil nyo ang smoking. Ano pa yung mga bad habits? Yung pag-uminom ng alak, todo-todo. Drink moderately lang. Rule of 2. 2 baso ng red wine, 2 bote ng beer. Yung regular size, hindi yung mga grande-grande, malalaki. No? Yung 2 bottles na 350 ml usually. No? O kaya, pag hard, yung mga manatapang na alak, 2 shots lang per day. Yun ang rule of 2. More than that, hindi na moderate yun. Malakas ka ng uminom at hindi na healthy para sa katawan. So, stop unhealthy habits. Tigil na mga bisyo. Lalakas ka ng immune system natin pag tayo ay may regular exercise. At ang favorite ko ay running and biking. Mountain climbing, hindi pa muna pwede ngayon. Bawal pa muna natin. At ang exercise, even at home, online nga lang, maano ka na eh. Hindi ka makakapili kung anong malilito ka sa dami. Merong exercise na pang-cardio, merong exercise na nagtatarget ng specific part ng katawan, may exercise na pang-gain ng weight, may exercise na pang-lose ng weight. Napakaraming klase ng exercise. Kaya walang excuse na hindi natin ito magawa everyday. Walking, exercise na. At least 30 minutes, papawis tayo everyday. Maximum yung sa intensive, sa mga talagang may exercise, maximum yung 90 minutes na intensive exercise. Huwag din sobra. Pangatlo, try to minimize stress. Relaxation techniques, maghanap ka ng activities na na-enjoy mo para ma-distress. Kaya ako pinagsasabay ko yung exercise saka itong minimize stress kasi ako na-relax ako sa exercise. Kaya kadalasan, naglaran ako hapon na after a long day. No, para during the day, nasa-stress ako minsan, at least sa hapon, nakakapag-relax ako. So, hanap kayo ng mga activities na nare-relax ka. Yun ang way para mag-minimize mo ang stress. O kaya, iwasan mo yung cost ng stress mo. Mahirap yan kung ang cost ng stress mo, trabaho mo. Ibig sabihin, iiwasan mo yun. O kaya, ang cost ng stress mo, mismo kasamahan mo sa bahay. So, mahirap iwasan yun. So, try na lang to minimize, find ways to have relaxation activities. Bakit nakaka-cause ng pagbagsak ng immunity ang stress? Kasi nagpo-produce ang katawan ng steroids. The natural steroids ng katawan na nakakababa ng immunity levels natin. So, pag lagi ka na-expose sa stress, laging may steroids yung katawan. Number 4, matulog ng tama sa tamang oras rin. So 8 hours ang adequate sleep sa gabi. Iba rin kasi ang tulog ng gabi sa katulog sa araw, mga naka-night shift, gising sa gabi. Iba rin, hindi nakaka-recover ang katawan natin dyan. So adequate sleep is 8 hours sa gabi. Number 5, take steps to avoid infection. So itong face mask, hand washing, siguro naman habit na natin ngayon yan. Positive na reaction natin sa COVID. Ito nakikita ko, mga tao naging habit na to. Sana after ng COVID-19 na pandemic, hindi mawala itong ganitong mga habits natin na natutunan natin. Kasi ang face mask naman, hindi na naman sa virus. Pati sa pollution, protected na tayo. Nakakadagdag yan ng barrier. So part na ng ating external immunity. Pati ang hand washing. No, kasi mga frequently touched na mga areas ng skin natin, kamay, ilong, no, madalas natin mahawakan. Yan dapat ang parating pinuhugasan kasi dyan may ipon ng germs. Sa mga below 20, above 60 sa panahon ngayon, no, kasama sa avoid infection, stay at home muna. Kasi mas prone magkaroon ng komplikasyon pag na-infect ng COVID. Finally, have a diet high in fruits and vegetables. Hindi ka talaga magiging healthy pag kulang sa sustansya ang ginakain. Pati ng immune system, hindi yan lalakas. Bakit? Ang ating immune system kailangan ng multivitamins, minerals, para ma-boost yung kanyang capacity. Kaya niyang mas kumikot, mas alerto siya, mag-detect ng mga microbes sa ating katawan. So, kailangan ng kumain ng masustansya para aktibo ang ating immune system. May mga guides tayo
Sa tingin ko, bata pa lang, tinuturo na to, part na to ng ating ng education dito sa Pilipinas. Lagi ko nakikita, kahit sa mga health centers ang food pyramid. Ang tanong, sinusunod ba natin? Kitang-kita balanced diet at ang pinakamarami sa ulam ay vegetable group. 3 to 5 servings per day. Tinitingnan ko nga yung mga reaction ko eh. Sino kaya sa inyo mga sumusunod dito talaga? Na bawat kanin, ang pinakamaraming ulam gulay. Ano yung pinaka-konti? Matataba, mamantika at matatamis. Pwede pa rin natin kainin, pero konting-konti lang. Balanced diet. Eh, sa tingin ko, yung gulay, kung ano pa yung masustansya, yun pa yung ayaw kainin. Kung ano pa yung matatamis, matataba, yun pa yung gusto kainin. Kaya ang diet ng mga Pilipino, ganito, baliktad ang utak. O inverted food pyramid. O, subukan nyo magpa-children's party, puro gulay. Ayaw. Subukan nyo magpa-children's party, yung mga nasa taas. Pizza, hamburger, yan, mga mantika. Yan talaga ang diet ngayon ng mga Pilipino. Kaya pala, nakakakuha ako ng mga reaksyon ng mga nanay at tatay. Dok, yung anak ko, alaga naman namin. Bakit sipunin? Alaga nyo nga, pinoprotektahan nyo. Pero tingnan nyo ang diet, baka doon ang kulang. Kasi kung mahilig sa mga yung mga pagkain na hindi naman masusustansya, at ayaw maggulay, eh sure ako, pagsak ng immune system niya. Lalo na sa mga usual na snacks natin ngayon. Yung tinatawag na junk food. Pangalan pa lang, wala nang kwenta eh. Pero sino sa inyo, hanggang ngayon, mahilig pa rin sa junk food, lalo na mga bata. Diba, hindi yan hindi titigil. Nakaka-addict eh, parang tuloy-tuloy, kain. Yung iba nga, tinidilaan pa yung dalirin. At meron ako nakikita, tinataktak pa yung powder ng junk food, iipunin sa kamay, kakainin lahat ng mga artificial, mga synthetic, coloring, flavoring, preservative. Kaya nakakapasok sa katawan ang mga walang kwentang pagkain. Wala namang sustansya, siksik pa sa mga synthetic na chemicals. Dito ako na-open na maniwala sa First Vita Plus. Dahil ang First Vita Plus, binabalik ang tao sa gulay. Kung ayaw na anak mo, hirap. Pasubok ko sa inyo ang First Vita Plus. 15 years. Sumali ako 2005. Wala pa ako nakitang bata na umayaw sa gulay. Ang First Vita Plus is the first Filipino vegetable drink. So ang laman ng ating drink ay 5 gulay na matagal na kinakain natin. Kaya safe ito. Kahit hindi ka doktor, pwede mo i-promote sa ibang tao. So yung 5 gulay, yun ang tutulong sa ating pampalakas ng resistensya. So isa-isahin natin yung 5 gulay. Gusto kong i-highlight dyan yung sustansya na makukuha natin sa malunggay. Vitamin C, 7 times ang kayang ibigay ng malunggay compared sa oranges. Mga citrus na fruits. Rich in vitamin A. Ang vitamin A nakakatulong sa ating mucous membrane. Sa mata, sa lalamunan, lahat ng mga yung kaninang diniscuss ko, yung mucous membrane, pinapalakas ng vitamin A. Vitamin C sa skin naman. So, mataas din sa calcium, potassium, and protein na kailangan din ng immune system. Other highlights ng malunggay. Considered siyang miracle tree. Kasi isa sa pinakamasustansyang gulay mundo. More than 300 na sakit ang na-link na sa malunggay. In fact, malunggay, pag research mo to, 1 million mahigit ang kanyang articles na, journals. Kilala to sa pampatay ng sugat, wound healing, antibiotic property, inumaya yan, tinatapal sa sugat. At buong mundo, naging aware na rin pampadagdag ito ng gatas ng ina. So ito po kung sa basketball team, ito ang star player natin. Gulay na 300 sakit ang connected na pwede niya matulungan. Number 2, dahon ng sili. Ang dahon ng sili, maganda sa sirkulasyon ng dugo para mas makalikod ang ating mga white blood cells
sa iba't ibang parte ng katawan, makapunta sila kung saan kailangan. Ang maganda pa sa dahon ng sili, nakakatulong ito pag nagkaroon na ng bara ang sirkulasyon ng dugo. Tulad sa mga, may family history ng heart disease, barado dahil sa cholesterol, tumaas ng cholesterol sa dugo, high blood, stroke. So pwede nating matulungan ang mga may history na ng ganyang sakit. Nakakatulong din ang dahon ng sili pagtanggal ng pananakit ng katawan. May rheuma, migraine, dysmenorrhea, at natural energy booster siya. Pangatlong gulay ng First Vita Plus ay saluyot. Ito yung katas, madulas, kaya ang mga ayaw kumain, parang minsan ang hirap pilitin eh. Kasi mukha talagang laway yung kanyang katas. Ang saluyot ay good for the digestive system. Tinutulungan tayong ilinis ang mga toxins, chemicals, artificial na mga naipunan na nakain natin. Kaya mag-ready po yung mga first time na magta-try ng First Vita Plus. Pwede kayo magtain ng content. Cleansing effect. Maganda po yun. Dahil nilalayo tayo sa colon, cancer. Yung iba naman, ihi ng ihit. So nakakatulong din ang saluyot sa panglinis ng daluyan ng ihit. UTIs, at meron na tayo mga natulungan ng kidney stone. Ang cases natin, hindi ko na mabilang sa kidney stone, napakarami na. Ihi ng ihit, na unti-unti, naiihi na pala yung mga parts ng kanilang kidney stones. After 2 months, pinag-ultrasound ko, negative na ang stones nila. So last highlight ko sa saluyot, good for the skin. Tulad din ng malunggay, rich in vitamin A, vitamin C, nakakaprotect ng mucous membrane and skin. So pwede rin na tayo makatulong sa mga mahihina ang immune system na laging may sakit sa balat. Psoriasis, skin allergies, eczema, iba't ibang klase ng mga skin diseases. Number 4, na gulay, colitis or uray. Kung may nakikinig dito na Bisaya, ang tawag dito kunjapa. Sa Ilocos naman, kalunay or kwantong. Iba-iba yung naging pangalan nito, depende sa dialect. Pero para mas maintindihan nyo, ito ang Philippine spinach natin. O spinach na lang, para mas madali. Nakakatulong ito magpalakas ng baga. So, sign na isang na mahina ang baga, isang sign is laging may infection sa lalamunan ng baga. So, nakaka-boost ito ng immune system, nakakatanggal ng mga frequent coughs and colds. Ginagamit ko rin ito sa mga pasyenteng may hika, tuberculosis, bronchopneumonia. Finally, number 5, talbos ng kamote. Ito yung pang-5. Maganda to sa dugo, rich in iron, so nakakatulong sa mga pasyenteng na nanganak, kinikimotherapy, basta ang common sa kanila, bumababa ang pula ng dugo or anemic. So dahil sa iron, natutulungan niya ang bone marrow mag-produce ng red blood cells. Pati platelets, kaya maganda rin ang talbos ng kamote, even malunggay sa dengue. So 15 years na po akong gumagamit ng First Vita Plus sa mga pasyente. Lahat ng dengue na nakita kong gumamit ng First Vita Plus, nakikala ko 2 to 3 days back to normal ang kanilang platelet count. Nabuboost ang ating bone marrow to produce more platelets. The final highlight ko sa talbos ng kamote, rich in iodine, na good for thyroid metabolism. Kaya marami tayong nakukuha ang pasyente na may goiter, pwedeng lupit ang kanilang bukol sa liig. Iodine rin is good or essential for brain development. So maganda, ibigay natin ang First Vita Plus sa mga bata na para mas maganda ang performance nila sa school, mas tumalino. Malunggay, dahon ng sili, saluyot, spinach, talbos ng kamote. Yun ang nakahalo sa bawat sachet ng First Vita Plus. So ito ay proudly Pinoy na product. Highly consumable, masarap, madaling itimpla, kahit saan pwede mong dalhin. At reasonable ang price. Marami akong nakikita mas mahal pa nga sa mga convenience store eh. Yung mga ibang inumin doon, nakikita ko 50 pesos, 60 pesos sa pagtitingnan ko. Wala namang ganong kadaming sustansya. So ito, reasonable price. Iinumin mo, nandun na yung 5 gulay. So,
Pag ito, nabalik natin ang mga tao sa gulay, yung tama talagang sustansya ng katawan, sigurado ako, makakatulong talaga tayo mag-boost ang ating immunity. So ano naman ang magagawa nito sa mga pasyente? Magbigay ako ng mga testimonies, ano nagagawa ng malakas na immune system? Ito, pakilala ko po, from Bulacan, si John Carlo, Santa Ana. Pinana, 5 months, premature siya. Sabi ng mga doctors, nakailang lipat din sila hindi na daw mabubuhay. 3 days to live. Yung lola na nag-aalaga kay John Carlo, nagtimpla ng first Vita Plus, pinayagan naman siya ng mga doctors, no? Sinausaw yung cotton ball sa timpladong dalandan ng first Vita Plus. Nilagay sa labi, si John Carlo, sinipsip niya yung first Vita Plus galing sa cotton ball. So yung lola, tuloy-tuloy nagbigay, chinagat niya yung drop per drop. Nakakatuwa po na unti-unting tumakas si John Carlo, nag-normal ang vital signs niya at pinalabas ng hospital alive and healthy. Miracle po ito ng baby dahil sa first Vita Plus. So, naging kaibigan ko na nga si John Carlo kasi nakikita ko siya habang lumalaki. Nagpapapicture ako sa kanya. Ito, nang 6 years old. Tapos, latest na picture ko na nakuha ko ngayon is 9 years old na siya. Matangkad na halos nakamalagpasan ako Hindi ko na siya masyado nakikita kasi nag-aaral na siya At ngayon, siyempre, bawal lumabas pa ang mga bata. So si John Carlo ay scholar din ng first Vita Plus sa kanyang schooling. Congratulations sa health na nakuha ni John Carlo, na premature baby na may taning na dahil. Sa COVID naman, yung pandemic, meron ako nakukuha, may nag-submit ng mga testimonies galing sa US. Ito from Ann Dizon, ang contact natin. Ang patient ay si Romeo Aguirre, 78 years old. So considered high risk to pag nagkaroon ng COVID. Bakit? Senior citizen. Nagpapasalamat nag-consult online kay Dr. Harold Tanchaco. Ininom niya first Vita Plus, guayabano gold, and pineapple. 3 times or 3 sachets per day. Hindi siya binigyan ng gamot. Ang virus, usually talaga walang medication dyan. So, palakasan ng immune system, yun ang laban natin. So, natulungan siya ng first Vita Plus, naka-recover ng mabilis. From San Diego, California, si Romeo Aguirre. At meron pang isa nag-submit, bago ko kalimutan, nabalitaan ko na si Romeo Aguirre ay nag-donate pa ng kanyang plasma sa Red Cross na nakakatulong pa sa ibang may COVID patients. Next, na testimony natin ay nanggaling kay Mila Villadares. Kapatid niya po na frontliner galing Henderson, Nevada naman. 61 years old na nurse. So senior citizen rin. Na dito sa picture, ito yung mga tinitake niya. So dahil sa isang pasyenteng ilalagaan niya na at that time po hindi pa na-detect na may COVID. So na-expose siya na-contact niya yung virus doon sa inaalagaan niya. So nagka-COVID rin siya at 61 years old. Ang ininom niya, guayabano gold, twice a day, nag-coffee rin siya ng first Vita Plus, at pati yung ating moringa oil. Ginawa niya steam inhalation, yung moringa ginger lavender oil natin. Ang oil na merong malunggay. So yun ang ini-inhale niya para magpalakas ng baga. At natutuwa rin ako kasi doon sa testimony niya po, ayaw daw niya mag-gain ng weight. So nag-slimming tea rin siya at ayaw rin daw niya, gusto rin daw niyang pumuti. But at the same time, nakikita niyo, meron din siya tea solutions dyan na glow flies. So marami siyang product na ininom na lahat ito may 5 gulay na minention ko. So mabilis siyang naka-recover rin. On her 4th week, negative na siya sa COVID-19 at positive ng antibodies niya against the virus. So pwede na rin siya mag-donate ng kanyang plasma para makatulong din sa ibang mga
COVID patients. So marami tayong natutulungan sa produkto ng First Vita Plus palakasin ang immune system. Tama naman yun na ako nakasali dito at ako naging proud na doctor. Na yung sinabi ng to end my lecture, I leave you with a quote kay Thomas Edison. The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Walang kwenta ang mga gamot kung ang nutrition mo mali, dahil mahina pa rin ang katawan mo. Pero pag tinamak mo ang nutrition, baka may time hindi mo na kailangan maggamot pag lumakas ang katawan. So ako po ay proud na isa sa mga future na sinasabi ni Thomas Edison na doctor dahil sa First Vita Plus. Ayas at Mindanao, hawak ang